Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, harap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw yung balabal, bigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. Pag kami kumuha sa iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan, gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay yung mga taong inaasahan nyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan, nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asa ng mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan nyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin nyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at di kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at di kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin, kung tutuusin, pagkapatuloy ng mga naunang mga araw ng pagninilay natin na nagtuturo, nangangaral ang Panginoon, pinaliliwanag, ano nga bang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya. At alam natin, sentro sa turo ng Panginoon ang pag-ibig. Hindi tayo pwedeng maging mabuting Kristiyano, tagasunod ng Panginoon, kung hindi sentro ng buhay natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero inuuri ng Panginoon, ano nga bang ibig sabihin niya ng pag-ibig? Ano nga bang umibig katulad ng Panginoong Diyos? At sa ebanghelyo natin, yung mga unang narinig nating pananalita ng Panginoon ay tunay nga pong nakabibigla at alam natin hindi madaling tanggapin. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Balikan niyo po yung mga pananalita na yan. At habang marahil binabasa at naririnig natin, ano nga ba yung mabilis tumatatak sa isip natin? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Pag sinabing ibigin, alam natin, ibigin. Naiisip natin.
Pero pag sinabing kaaway, kami naiisip ka kagad. Pag sinabing pagpalain o gawan niya mabuti, alam natin, gawan ng mabuti. Pero pag sinabing napupuot, may naiisip ka kagad. Sino yung mga napupuot sa iyo? Pagpalain, alam natin, ano yung pagpalain. Pero pag sinabing sumusumpa sa iyo, naalala ko yan. Di ko nakakalimutan yan. Idalangin, alam natin, idalangin. Pero ano yung nagre-register ko minsan? Ang umaapi. Yung mga walang hiya na yan, ang mga umaapi. Para bang napaka-natural at napakadaling maisip kagad po kung ano yung negative. Bakit? Kasi yan po yung nilalanguyan natin araw-araw. Gilitan na ng leeg yung mga yan. Pagpapatayin yung mga yan. Yung mga may suka na yan. Di ba? Inaantay ko na lang po susunod, toyo eh. May toyo yata tayo. Bakit ganyan ang pinagpipili natin? Pero bagamat yan yung nakikita natin sa paligid. Pag tininan mo yung Facebook, yung mga nanlalait, di ba? Kung mag-makeup, akala mo bangkay. Di ba? Kung ano-ano, pag may pinos ka, ano ba yan, mga nagmumurang kamyas. Hindi mawala kagad sa isip natin. Kahit meron kang 99 likes, merong isa na nambash, makakalimutan mo yung 99. Yung nambabash na isa yung tatatak sa isip mo. Yan yung mundo natin eh. Yan yung sinasabi sa ikalawang pagbasa na alabok na bahagi ng pagiging tao natin. Yan yung nakita natin ng mga nagdaang mga araw na nakasalanan na kumain kay Eva at Adan, kumain kay Cain, sa mga tao ng panahon ni Noah. Yan yung kasalanan na kinasasadlakan natin. Pero, hindi naman po ganoon kung tutuusin dapat. Kung babalikan natin yung unang pagbasa, si David, ilang beses na pwede sana niyang patayin si Saul. Pero hindi niya ginawa. Hindi lang kinuha ni David yung sibat minsan ni Saul mula sa kanyang ulo. Pinutulan pa niya ng balabal mismo habang tulog. Dito makita natin, ito yung hamon sa atin ng Diyos. Na huwag nating pabayaang maagaw sa atin ang pag-ibig na yan ng Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, binabanggit sa atin na ikalawang Adan, ang ating Panginoong Jesucristo na nagmula sa Diyos. Pero kung tutusin, ang ginawa lamang talaga ng Panginoon ay pinatingkad niya ang presensya ng Diyos sa atin sa kanyang pagkakatawang tao. Na hindi tayo tao lang. Alalahanin natin ang kumuha ang Panginoon ng alabok at hiningahan ng Diyos. Hindi natapos lahat doon. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Nakikita nyo ba ang wangis ng Diyos? Mukha bang Diyos yung katabi nyo? So wala po yan sa korte na ilong o kulay ng balat. Ang wangis ng Diyos ay ang pag-ibig niya na nasa puso natin. At yan ang pinatunayan ng Panginoon. Ang kanyang hindi matatawaran at laging nagpapatawad na pag-ibig. Wagas na pag-ibig. Minsan tinanong si Santa Teresa ng Calcutta, what is the measure of true love? Ano daw bang sukatan ng isang wagas na pag-ibig? At ang sabi ni Santa Teresa, the measure of true love is to love without measure. Ang sukatan ng wagas na pag-ibig ay ang umibig ng walang sukatan. Ang umibig ng wagas. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi mo lang iibigin yung kaibig-ibig. Hindi mo lang iibigin yung umiibig sa'yo. Kahit yung umuusig, kahit yung kaaway, kahit yung napupuot, kahit yung sumusumpa, ibigin mo. Dahil iniibig mo ang iyong kapwa, hindi dahil kaibig-ibig siya. Iniibig mo siya dahil
Inibig tayo ng Diyos. Nilagay ng Panginoon yung kanyang wangis na yan sa atin. At huwag nating pabayaang mawala ang mga ito. Kaya nga, yung ebanghelyo natin, yan na mismo po yung sermon. Iniibig lang ba natin yung umiibig sa atin? Kahit yung makasalanan gumagawa. Mabuti lang ba tayo doon sa mga taong mabuti sa atin? Kahit yung mga makasalanan gumagawa. Nagpapahiram ba tayo? Dahil umaasa tayo na mababayaran? Kahit yung mga makasalanan gumagawa. Sabi ng Panginoon, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Gawin niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na di umaasa ng kabayaran. At malaki ang inyong gantimpalang tatamuhin. Ang tao na ginagabayan ng pag-ibig, hindi makakaramdam kahit kailanman ng kasalatan. Dahil lagi niyang hinuhugot ang kanyang pagiging magandang loob mula sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, sa gitnang bahagi na ebanghelyo, sabi niya, sa gayon, malaking gantimpalang tatamuhin niyo at kayo magiging mga anak ng katastasan. Sabi mo, ano? Magiging mabait ako sa mga walang hiya, sa mga sumusumpa na yan, sa mga masasamang loob na yan? Ano sabi ng Panginoon? Oo, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa hindi mga marunong tumanaw ng utang na loob. Sabihin natin, ba't biglang parang nag-iba yata yung tono ng Panginoon? Dito pinaisip sa atin ng Panginoon. Ganito tayo mag-isip. Yung mga walang utang na loob na yan, yung mga masasama na yan. Pero pag inisip natin, di ba tayo kuminsan nagkukulang ding tumanaw na utang na loob sa Diyos? Hindi ba kuminsan tayo nagkakasala dit nakalilimot sa Panginoon? Pero pinapatawad pa rin tayo ng Diyos. Pero pinasisikat pa rin ng Diyos ang araw at pinabubuhos ang ulan para sa atin. Hindi mabuti nararanasan natin dahil mabuti tayo. Anumang bagay na dinaranas nating mabuti, mabuti dahil mabuti ang Diyos. Kaya nga po, sa huli, tinuturo sa atin ng Panginoon, paano tayo makaiibig ng lubos? Minsan daw po, katabi ni Adan ang Diyos. At tinanong ni Adan, Lord, bakit mo ba nilikha ang mga babae? Ba't mo nilikha si Eva? Tingnan nyo nga, ba't kaya nilikha ang mga babae? Ang sabi ng Panginoon, para ibigin ka. Hindi pala, sorry. Para may makasama ka. Mga babae, tuwan-tuwa naman, ano? Para may makasama. Mas sumagot si Adan, ba't naman nilikha niyong tanga? Nakataas na kilay ng mga kababaihan natin. Sumagot daw ang Diyos, para ibigin ka. Tapos pumalakpak yung mga babae. Pero doon sa kwento, ano naman ang kaugnayan ng kwento doon sa sermon? Huwag tayo humatol. Kasi yun po yung nagpapahirap kagad sa atin eh. Kinakahong kagad natin yung ating kapwa. Hinuhusgahan kagad natin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol. Huwag kayong magparusa. Hindi rin kayo hatulan, hindi rin kayo parusahan ng Diyos. Ito sinasabi sa atin, ingatan natin yun. Kaya magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Tapos marinig natin yung lagi natin naririnig pag may kolekta. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Akala ng iba kolekta. Hindi po. Wala naman sinasabi rito sa Ebanghelyong at ipinasa ng Panginoon ng buslo at nagbigay lahat. Ano po sabi dito? Magpatawad kayo sa inyong kapwa. Ang nagpapatawad, ang nagmamahal, yun ang tatanggap. Siksik, liglig, umaapaw. Siya ang magkakamit ng tunay na kagalakan. Kaya, tiyakin natin yung bawat araw natin tigib ng pag-ibig.
Lagi ko pong binabanggit yan, si Saint Paul. Pag tinanong nyo, ano ang pag-ibig, hindi niya kayo sasagutin sa isang pangungusap. Ang sagot ni Saint Paul, alam niyo po yan, isang chapter. Di ba? First letter to the Corinthians, 1 Corinthians 13. At sa buong chapter na yon, ang unang-unang babanggitin ng Panginoon kung ano ang ni Saint Paul, kung ano ang pag-ibig, ano po yun? Love is patient. Sabihin niyo nga po. Sa Tagalog, sabihin niyo sa katabi niyo, alam mo. Sabihin niyo sa katabi niyo, alam mo, pinagtsatsagaan lang kita. Hindi po ako nagsasawang ipaalala yan. Kasi kung nagmamahal ka, magtsatsaga ka. Hindi ka nagtsatsaga dahil wala ka ng pagsusulian. Father, nasa hukay na yung biyanang ko, hindi ko na pwede isuli. No return, no exchange. Saka wala po tayong divorce eh. Hindi. Love is patient. Why patient? Ano yung kasunod? Because it is kind. Kasi magandang loob. Because it is not envious. Hindi siya mainggitin. Never jealous. Hindi siya mapanaghili. Does not put on airs. Hindi siya nagyayabang. Dire-diretso pa po yun. Isang chapter po yun. At yun yung hamon sa atin. Kaya nga siguro ganong kahaba yung description ni St. Paul. Kasi pag ang pag-ibig ng Diyos ang talaga naghari sa'yo, walang napupuot, walang kaaway, walang masamang tinapay, sabi nga nila sa kasabihan. Hindi dahil kinukonsinti mo o malambot ang ilong mo, kundi dahil naghahari yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. At hindi po yun madali. Kaya lagi po tayo magdasal. Dagdagan mo, Panginoon, ang aking pag-ibig. Sa taon na ito na yubileo, hindi po tayo makapagdadala ng pag-asa. Hindi tayo makapagpapagaang ng loob ng ating kapwa kung hindi tayo tigib ng pag-ibig. Hindi tayo makapagpapatawad. Hindi tayo makauunawa. Kaya huwag nating sayangin ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Tigibin natin ang pag-ibig at walang hindi pinagtatagumpayan ang pag-ibig ng Diyos. Sa gitnang bahagi sa dulong bahagi nung first letter to the Corinthians ni St. Paul sa chapter 13, sasabihin niya, love never fails. Pag-uwi niyo po, pindutin niyo sa YouTube. May magandang kanta po yun, si David Haas. H-A-A-S. Love never fails. Pakinggan niyo po. Yun po yung nilagay niyang awit dun sa 1 Corinthians 13. Sa misa po natin, pagdasal din po natin ang mabilis na paggaling ng ating Santo Papa. Alam natin na iisa lang yung baga niya. Kung bakit ang tumama naman, double pneumonia. Isa na nga lang, kalahati na lang, double pneumonia pa. Pero mananalig po tayo na pagagalingin siya ng Panginoon. Dahil alam natin kung papaanong si Pope Francis ay susi ng napakaraming pagbabago sa ating buhay. Para sa higit na pag-ibig, para sa higit na pananampalataya, at para sa higit na pag-asa. Dalangin natin na siya'y patuloy na palakasin at dugtungan pa ang buhay upang patuloy na maging lingkod at instrumento ng paglalim ng pananampalataya ng bawat isa sa atin na mananampalatayang Katoliko at Kristiyano.